Okay, itong opinyon ng isang mahirap na white gold laang ang afford na jewelry. Alam mo noon, nung nasa Pilipinas pa ako, nagtrabaho din ako sa isang mall. Tapos, ang dami-dami namin ginagawa. Tapos, obligado pa kami na mag-good morning, ma'am, sir. Thank you, ma'am, sir, for coming. Please come again. Halimbawa, no, 1,000 customer yung dumating. Lahat yan, good morning, ma'am, sir namin. Tapos, yung 1,000 na yan, paglabas nila, lahat yan, thank you, ma'am, sir, for coming, please come again namin. 2,000 beses na kami nag-ma'am sir. Kaya minsan nalilito kami. Minsan yung ma'am na si sir namin. Minsan yung sir na mamam namin. Hindi namin yung sinasadya. Kung halimbawa sinadya niya naman na sir talaga ang tinawag sa kanya, no? Depende rin kasi yan sa environment natin. Kasi kami mga mahihirap, no? Yung mga kakilala namin na bakla or tumboy. Halimbawa, bakla. Kuya naman yung tawag sa kanila ng mga kapitbahay nila, ng mga kakilala nila, ng mga kaibigan nila, ng mga kapatid nila. Yung tumboy din, ate, ganun din. Kaya medyo yun yung nakasanayan namin. Tapos, no, naalala ko noon, meron akong bagong supervisor. Tapos, nagpakilala siya. Ang sabi niya sa amin, kahit ganito ako, tatawagin niyo pa rin ako na sir, for formality. Sabi niya, formality yata. Yung basta yun. Gusto niya, sir pa rin yung itatawag sa kanya. Kaya minsan pag nakakita ako ng ganon sa katulad nila, hindi ko rin alam kung ano itatawag ko. Pero kapag yung meron kasi yung katulad doon na babaeng-babae talaga, ma'am talaga yung tinatawag ko. Pero kapag medyo yung maiksi yung buhok, tapos nakapanlalaki pa rin na damit, sir talaga yung tinatawag ko. Saka, wala kasi kaming alam sa mga ganyan. Hindi talaga namin alam. Ako sa edad ko na ito, ngayon ko lang talaga nalaman na nagagalit pala sila pag tinatawag na sir. Hindi talaga namin yun alam. Kasi syempre, babae man kami. Wala naman kaming alam sa yung about sa inyo. Kasi hindi naman ninyo sinasabi sa amin. Dapat sinasabi nyo sa amin. Dapat in-inform nyo kami. Pero, may kaibigan ako na bakla. Tapos, may kapatid ako na tumboy. Pagalitan ko talaga yung mga yon. Hindi talaga nila ako in-inform na hindi pala pwede yung mga ganyan. Pero, doon talaga ako na nalungkot sa yung part na nag-edu-educate na. Hindi naman ako against dyan sa edu-educate na yan. Pero, alam mo, kasi kaming mga mahihirap, no, ang respeto namin, halimbawa, pinatawag kami ng boss namin, yung mataas yung katungkulan. Pag pinatawag kami, halimbawa, pagdating namin doon, so nagpatawag sa amin, nakaupo, tapos may upuan sa harapan niya, hindi talaga kami uupo hanggat hindi nila sinabi na uupo kami. Yon ang sign ng respeto namin. Nalungkot ako dun sa edu-educate talaga na yan kasi, ilang oras ba yon? 1, 2, hindi ko alam. Basta, ang haba-habang oras na educate, ang dami-daming upuan. Tapos, hindi niya man lang pinaupo. Kasi alam mo, kaming mga mahihirap, naupo din kami. Marunong din kaming umupo. Ang dami-daming upuan. Nakita ko talaga doon, ang dami-daming upuan. Hindi man lang pinaupo. Tapos, may isa pa akong picture na, 2 na sila nakaupo. Nakatayo pa rin yung waiter. Pero doon ako nalungkot, doon ako naawa. Naawa talaga ako kasi bakit siya nakatayo. Tapos, ang dami-dami pang tao na dumadaan sa public pa. Dapat pag ino-educate ang tao, dapat maghanap naman tayo ng, ng place na, yung patago naman na place na walang ibang nakakakita. Kasi kaming mga mahihirap, meron din naman kaming kahihiyan. Kasi, yung bata na yun, no, pangiti-ngiti lang yun. Kahit nasabi na nagkaayos kayo, pero, I'm sure, pag-uwi ng bahay pag-uwi na ng bahay, titingin yun sa salamin, baka umiyak pa yun, sasabihin niya sa sarili niya na, ang hirap, maging mahirap. Tapos dahil sa nangyari na yon, baka mawalan pa siya ng self-esteem ba yung tawag doon, basta yun. Tapos, baka pagising niya kinabukasan, mabigat na yung katawan niya, napapasok sa trabaho kasi nahiya siya sa nangyari. Tapos, iisipin niya kung papasok ba siya o hindi. Pero, dahil sa sobrang laki ng pangangailangan niya, kailangan niya ng pambayad sa kuryente, ng pangkain niya 3 times a day, kailangan niyang pumasok, kailangan niyang kapalan yung mukha niya, kailangan niyang lunukin lahat ng kahihiyan. Kaya, sana naman, kami mga mahihirap, meron din naman kaming kahihiyan. Sana naman,
Isipin niyo naman yan. Tapos no, isa pang nagpapagulo sa isipan ko, paano kung sa akin nangyari yon? Paano kung ako yon? Tapos meron akong crush doon na kasamahan ko sa trabaho. Paano pa ako haharap sa crush ko? Paano pa ako magpapa-impress sa crush ko?